Hello po, ako po si Imelda, ang gumanap sa Yora sa dramang Ang Magandang Kapitbahay na iniligtas ko sa aswang sa probinsya. Inaanyayahan ko po kayo na palagi po kayong magkikinig manunood sa aming mga drama, sa aming Team A. Tay, bakit pumayag ka sa kagustuhan ni Tia na samahan siya? Sabi ni Lola, nakakatakot daw dun sa pupuntahan niyo. Naduduwag ka ba, Roman? Matagal ng panahon yun, iho. At saka, nung kapanahunan ko nga, kahit na 10:00 pa nga ako ng gabi umuwi ay ayos lang. Pananakot lang yan ng lola mo para hindi ka matulad sa akin. Tama naman siguro si Lola. Dahil nang minsang bumisita tayo noon, ay sumama ang pakiramdam ko. Saka nakakatakot ang mga titig ng mga tao. Lalo na ang mga kapitbahay niyo. Mga pamilyang Ortig yun, anak. Mayaman ang pamilyang yun. Kaso, sa dilim ng bahay nila ay napagkakamalang walang taong nakatira. Siguro ay mga pangit ang mga tao ron. Kaya hindi sila lumalabas. O kaya takot sila sa liwanag. Laging madilim, di ba? Baka aswang mga yun. Pero hindi nyo lang alam. Ay, hindi siguro. Kwento sa akin ng kaibigan ko ay may magandang dalagang nakatira doon. Nakausap niya isang gabi sa may lilim ng puno. Nakaupo raw sila sa gilid ng sapa. Komportable naman sa isa't isa. Tsaka mabait ang babae. Hindi naman ako lubos na naniniwala sa mga hakang-hakang yan. Dahil kaibigan ko ang matandang kapatid ng may-ari ng bahay na yon. At siyang magsusundo sa'yo pagkarating mo roon. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Roman Rodriguez, 30 taong gulang. Sa isang pangit na tulad ko, hindi ko na naisipang pumasok sa relasyon. Nang mapagtangtong, hindi naman ako nagugustuhan ng kahit sino. Naging maayos ang buhay binata ko. Ngunit na makabalik ako sa lugar na inaayawan ng lahat, naging inspirasyon nito sa akin para tuklasin ang ganda nito. Kaya nang marating ko roon, ay hindi ko inaasahan ang naging pagbabago. Nakarating na tayo, iyo. Maraming salamat po sa paghatid sa akin dito, Mang Yandro. Walang anuman. Iyo, nakarating ka na pala. Talagang nagpapasalamat ako sa pagpayag mo sa pabor na sinabi ko sa tatay mo, Roman. At saka na-miss din kita. Sayang at wala si Inigo. Kaya sa'yo muna ako nagpapasama ng pansamantala lang naman. Ayos lang naman po, tita. Sa susunod naman pa naman po ako babalik para sa trabaho ko. Kung ano man po ang may tutulong ko dito, handa po akong pagsilbihan kayo. Ay nako, nakakahiya talaga, Iho. Pero, suhestyon kuya sa akin na samahan mo ko. Ayoko naman talagang makaabala lalo na't ayaw ng lola mo na bumalik na kayo rito. Oo nga po eh. Sa tuwing nababanggit ang lugar na to, parati na lang ako napapaisip sa kapitbahay niyo. O sige, bauna na ako, Marisa. At sa'yo rin, Roman, iyo. Napatitig ako sa matandang masigla na kumakaway sa amin bago ito tumalikod. Siya nga ang sumundo sa akin nang makarating ako sa bahay ni Tia. Halos malukot pa ang mukha niya nang marinig kung gaano katagal ang pananatili ko. Tila may babala ang mga mata niya at hindi na ako tinanong pa. Oh, iyon si Tata Yandro. Kakilala ng pamilya. Talagang maaasahan siya, no? Alam mo, kung hindi ka naman dadating, madalas siya yung kasakasama ko rito. Dito siya natutulog? Minsan, pero abala na rin siya sa negosyo niya. May bentahan sila ng karne. Hindi naman talaga magandang manghusga. Ngunit kapag naaalala ko ang itsura ni Tatay Yandro ay nagdadalawang isip ako. Napatango na lamang ako at nagpaalam na magsisibak ng kahoy sa masukal na kagubatan, papunta sa ektarya ng bukid ni na Lola. Uy, ikaw ba si Roman? Opo. Ako nga pala si Joseph. Usap-usapan ka kasi sa barangay namin eh. Ang sabi, nakarating ka na raw. Ganun talaga kabilis ang balita kapag may dumadayo rito.
Kaso bibihira na lang ang iba na bumisita dito eh. Alam mo yung mga kwento ng aswang? Hindi ako naniniwala dyan. Sinaunang kwento lang yun. Yun din ang kwento ni Lola sa akin eh. Nako, mag-iingat ka pa rin. May iilang kasi dito sa lugar namin na hindi mo matukoy kung aswang ba o ano. Sa kinalakihan mong syudad, wala naman kayong pakiroon sa isa't isa, hindi ba? At wala naman talagang may paki sa aswang dahil hindi naman totoo ang tungkol dun. O binabalaan mo ako para takutin. Matanda na tayo para sa mga ganitong mitolohiya, Joseph. Nako, Roman, kakaiba ka talaga. Hindi ka marunong magseryoso sa mga bagay-bagay. Ayos ka naman palang kausap eh. Hindi magagalit ang mga aswang sa'yo niyan. Pinagpalagay ko na lang na puro katang-isip lang ang pinag-uusapan namin. Ngunit na maghiwalay na ang landas namin ni Joseph, ay may naririnig akong kaluskos sa kung saan. May mga tapak sa natutuyong dahon at minsan ay pagtampisaw sa tubig. Tsaka ko na mataan ng sapa kahit napadilim na ang langit. Nakarinig ako ng sigaw. Kaya mabilis akong lumapit at binitawan ang mga sinibak kong kahoy. Tulungan niyo ako! Nalulunan ako! Miss, sandali lang. Kuya, dito! Nandiyan ako. Nang lumubog ako sa tubig, naramdaman ko agad ang lamig nito. Ang bilis ng pagtaas ng tubig at rumaragas sa pa, kaya halos hindi ko na maabot ang lupa sa ilalim. Naging alerto ang mga mata ko at hinanap ang babae. Doon, nakita ko siyang hinahampas ang tubig at sinusubukang umahon. Hanggang sa paglutang ng babae, ay agad ko siyang hinila paalis ron at lumangoy papunta sa gilid. Wala na halos malay ang babae, kaya nawalan ako ng pagpipilian at sinimulan ko siyang i-CPR. Mabuti naman at nagising ka na. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hello? Naririnig mo ba ako? Sino ka? Ako si Roman. Ilang minuto kang walang malay. Kaya akala ko namatay ka na. Sige. Salamat sa tulong mo, Roman. Aalis na ako. Teka miss, saan ka pupunta? Sasamahan na kita. Hindi na kailangan. Mapapahamak lang kita. Huwag mo na alalahanin kung tungkol na naman to sa aswang. Hinintay kong magising ka kahit abutin pa tayo ng gabi. Dahil mahirap na at baka delikado pa uwi sa inyo. Sanay na ako umuwi ng gabi. Madalas ka bang naliligo ron sa sapa? Oo. Gusto mong samahan kita? Ayoko nga sabing magpasama. Ano bang problema ng tenga mo at utak mo ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala naman akong binabalak na masama sa iyo. At saka, tuwing hapon ako nagsisibak ng kahoy malapit ron. Tumigil ka na. Dahil hindi na ako babalik ron. Lumipas ang 2 araw. Hindi ko na ulit nakita ang babaeng yon. Hanggang sa sumunod na araw, ay hindi na ako gaanong nag-isip tungkol sa kanya. Gabi-gabi na yung pagsisibak mo ng kahoy, Roman ah. Halos mapuno mo ng lagayan natin, iyo. Wala na akong ibang maisip na gawin sa hapon, tita. Samahan mo na lang kaya ang Tatay Andrew mo. Nagpapatulong kasi yun sa tindahan niya. Malay mo, makabigyan ka pa ng libreng karne nun. Wala ba siyang trabahante ron? Matanda na si Tatay Andrew. At hindi na ba niyo nagpapapasok sa tindahan niya lalo't hindi kilala. Maingat siya sa pinagkakatiwalaan. Sige, tita. Susubukan kong pumunta doon. Habang nilalakad ko ang daan papunta sa tindahan ni Tatay Yandro, agad nagsitayuan ang balahibo ko nang may natanaw na babaeng nakaupo sa labas ng tabing bahay ni Tia. Nadadaanan nito papuntang sentro ng lugar. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Roman? Parang nakakita ka ng multo. May tao pa po ba sa bahay katabi ng kay tita? Matagal na silang umalis dyan. May nakita po kasi akong babae na nakaupo sa may beranda. Nakatalikod siya pero mukhang pamilyar. Namamalikmata ka lang iyo. Kwento sa akin ng tiya mo. Ay hirap kang maniwala sa mga ganitong kwento. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. At hindi sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay totoo, iho.
Napaisip ako sa sinabi ng matanda. Posible ngang hindi ko na ulit makikita ang babaeng yon dahil umabot pa ng 1 linggo ay wala ni anino niya ang nagpakita sa akin kapag binibisita ko ang munting kagubatan. Hindi naman porket nakakita ka ng babae, Roman, eh nabubulag ka na sa atraksyon. Duwag ka naman pala talaga. Oh, nandito ka rin pala, iyo. Magsisiba ka na naman ba ng kahoy? Patapos na rin po. Nagpapahinga na lang. Ang ganda ng sapa, no? Dito rin ang takbuhay ng nanay mo kung gusto niyang mamahinga. Sa tingin ko nga ay napamahal na siya rito. At nakakalungkot lang ang malaman tungkol sa pagkamatay niya. May alam ho ba kayo tungkol sa kanya? Tingin ko po ay malapit din kayong magkaibigan. Gaya ni Itay. Hindi ka nagkakamali rin, iyo. Napakabuti ng iyong ina. Magaling makisama at mapagbigay. Naging misteryo ang pagkamatay niya at nahihirapan kaming tanggapin ang sitwasyon na sinapit niya. Inabutan ako ng 5:00 ng hapon nang makauwi. Mukhang masigasig ang mga tao ron at minsan nga ay nakangiti sa akin sa hindi malamang dahilan. May kung ano sa labi nila nakakaiba. Ito si Roman. Kumusta, Joseph? Ayos naman. Eto, selebrasyon ng kaarawan ko. O kain ka muna sa amin. Marami pang handa sa loob eh. Hindi na, nakakaya naman. Naku, huwag kang mag-alala. Mababait ang mga yan at saka kuryoso lang talaga sa mga baguhan. Gwapong-gwapo sa mga bagong dayo eh. Tahimik ang ginanap na selebrasyon. May ilang bumati sa akin at minsan ay nangahamong ngisi. Naupo ako sa silya katabi ang babaeng nakayuko sa kanyang pinggan. Dahan-dahang ninunguya ang karne. Hello? Parang pamilyar ka sa akin. Bakit nandito ka? Totoo ba itong nakikita ko? Matagal na kitang hinahanap-hanap. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Uy, bakit naman Roman? Nagkita na pala kayo ni Isabela? Nag-aalala ko para sa kanya. So, magkakilala na kayo? Hindi ko siya kilala. Ako yung sumagip sa'yo. Anong nangyari? May pagkasinungaling ka rin, no? Sa palagay mo ba ay ayos sa akin ang pinagsasabi mo? Nagsasabi naman ako ng totoo. Nagpakilala ako sa'yo. Roman ang pangalan ko. Nabagok pa ang ulo mo at hindi ako naaalala? Ba't pinapasok mo itong estranghero nito, Joseph? Inaya ko lang para kumain. Kumalma ka lang, Isabela. Mabuting pakikitungo ang tinuro sa atin sa lugar na to. Hindi porket ganun ay pakikisamahan natin sila. Ano bang problema mo at galit na galit ka sa akin? Dahil may pumapapil na naman sa lugar na ito. Anong gusto mong gawin? Anong balak mo? Wala akong binabala. At wala akong pakialam sa dahilan mo. Kaya umalis ka na dito. Isabela, pakainin muna natin si Roman. Ilang araw na rin kami magkakilala. Huwag ka namang bastos. Kumain ka na sa inyo. At umalis ka nga rito. Kakain ako rito sa ayaw at sa gusto mo. Binabalaan kita, Roman. At hindi ako natatakot sa hamon mo, Isabela. Naiinis pa rin ako hanggang sa nakauwi. Sinubukan kong umidlip pero tila binabangungot ako. Kaya nanatiling bukas ang mga mata ko. Napabukas ako ng bintana nang maramdaman kong nag-iinit ang buong katawan ko. Hindi ko maintindihan ang maingay na kaluskos at pagsitsit sa aking tenga. Binabalaan kita, Roman. Ano ba, Isabela? Hanggang sa panaginip ba naman? Wala kang magagawa. Sinungaling ka pa. Ikaw palang, Isabela. Ang kauna-unahang nanakot sa akin mula nang bumalik ako sa probinsya. Dahil hindi naman tamang bumalik ka para ipahamak ang sarili mo. Binabalaan kita, Roman. Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo alam na kung sino pang malapit sa'yo, siya pang dahilan ng pagkabagsak mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Merong bilin at babala sa akin si Lola. Tatandaan ko yon hanggang sa mapatunayan nga na hindi lahat ng taong malapit sa'yo ay dapat pagbibigyan mo. Napabalikwas ako ng bangon at naliligo sa sariling pawis ng magising. Bumaba ako ng hagdan kung saan namataan ko ang matandang kausap ni Tia Marisa. Nakasuot ito ng itim na belos sa ulo niya. Itim din ang suot na mahabang bestida. Nagsitaasan ng balahibo ko nang bigla itong ngumisi sa banda ko.
Magandang umaga, Roman. Si Lola Yora nga pala. Kararating niya lang galing Sikihor. Alika, siya yung may-ari ng bahay dyan sa tabi. Ang gwapo naman ng pamangkin mo, Marisa. Halatang maaasahan nga. Magandang araw po. Nagbigay ng pasalubong si Nana Yora sa atin. Karning baboy yan. May uulamin na tayo mamaya. Hindi naman kasi ako tulad ng kapatid ko na akala mo ay mauubusan na ng supply para ipagdamot ang mga sirang karne. Talagang hindi pa nagbago. Mabuti naman po si tatay. Pagpasensyahan niyo na lang po. O siya pwede ba akong magpasama sa'yo sa amin? Saan po? Humingi siya ng pabor sa akin kung pwede raw bang magpatulong sa'yo na ayusin ang tindahan niya dahil magbebenta siya ulit. Sayang naman daw ang pwesto at saka para hindi siya mainip sa bahay nila. Malayo po ba ang bahay niyo? Ayan, sa tabi lang ng tiya mo. Saka huwag kang mag-alala. Andito naman ang apo ko para tulungan ka rin sa kakailanganin mo. Hindi kasi tumutulong sa akin yung sa ganitong bagay. Talagang mainitin ang ulo. Sige po, Nana Yora. Tumayo ang matanda at marahang hinaplos ang aking braso bago pinisil ang aking kamay. Medyo mariin ang pagkakapit noon at matama na sinuri ang aking mga mata habang tumatango. Inagahan ko na ang pagsibak ng kahoy at mabilis na pumulot roon. Bigla kong nahilo dulot ng init ng panahon. Tinipon ko ang tinaling mga kahoy at naupo muna sa may harap ng sapa. May naririnig akong sit-sit sa paligid. Tuloy akong napalinga hanggang sa namataan ko si Isabela. Ang tigas talaga ng ulo mo, Roman. Bakit gusto mo akong umalis dito? Hindi ka tinablan. May agimat ka siguro. Baliw ka siguro. Ikaw ang nahihibang sa ating dalawa. Baguhan ka rito, pero kung kani-kanino ka nang titiwala. Kahit kay Joseph. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga ganito. At ayoko may mangyari ulit. Sa buong linggo na pananatili ko rito, umabot ako ng 2 linggo, Isabela. Hindi nakakatulong ang pagiging hangal. Hangal bang gustuin ng lugar na to? Payapa at mabubuti ang tao. Ikaw lang naman ang may galit sa akin. Dahil hindi sapat ang kung anong nakikita mo sa panlabas na anyo ang katotohanan. Maaring bangungot ito sa'yo. Pagkatagalan, matututunan mo. Tulad ni Tata Yandro. At gusto mo ako matulad sa kanya na halos malugi na ang pinamenta niyang karne. Dahil hindi siya marunong makisama. Bahala ka. Ganun ba? Dahil hindi ako tulad ng mga kakilala mo. Kung gusto kong makipagkaibigan, sinisigurado kong maingat ako. Kahit natalikuran ka man niya. Ang mahalaga ay sinusubukan niya. Walang mawawala kung magtiwala ulit, Isabela. Kahit na ilang beses ka mang itanggi sa marami. Ginagawa ko lang ang nararapat. At kahit na ano pa mang dahilan, ang meron siya ay hayaan ko. Walang masama sa pagiging tunay na nararamdaman. Lalo na kung gusto mo. Gugustuhin mo yun. Hinayaan ko si Isabela na maligo sa sapa hanggang sa umalis na ako ron ng walang paalam. Dala ang sinibak na mga kahoy sa loob. Dali-dali akong pumasok sa gate ni Tia nang marinig ang hagulhol niya. Tia, ano nangyari? May masakit ba sa inyo? Ang sakit ng tiyan ko kanina. Ilang beses na akong pumapasok sa banyo hanggang nanakit ang mga paa ko. Mabuti't dumating ka. Sumasakit pa po ba? Baka hindi nyo na naman po ininom yung gamot nyo. Dadalhin kita sa ospital kung hindi mo na kaya. Malayo pang mula rito, iho. Mawawala siguro to sa kalaunan. Sigurado po ba kayo? Oo. Hindi na ako nag-atubling alamin ang dahilan ng pananakit ng tiyan ni Tia. Akay-akay ko siya papunta sa kwarto niya. Tagatak ang pawis kahit natutok ang pinaandar na electric fan. Lumabas ako ng kwarto niya nang madatnan si Nanay Yora na nakatayo sa sala. Nakangiti at may iniaabot sa akin. Ayos lang ba si Marisa? Baka hindi na naman kumakain kaya nagkakaganyan. Heto ang gamot na nireseta din sa akin ng doktor kapag sumasakit ang tiyan ko. Ayos naman po siya. Nagpapahinga na rin. Kaagali ko lang sa pagsibak ng kahoy at hindi ko inaasahan na maabutan ko siyang iniindang sakit niya. Matigas talaga ang ulo ni Marisa. Kapag kasi babad sa trabaho,
Kahit na naglilinis lang naman dito sa bahay niya ay hindi kumakain. Pansin ko rin po na mapili siya sa pagkain. May mga hindi talaga natutunawan sa pagkain. Ay, nako. Bantayan mong maigi si Tia Marisa mo. Mag-isa na nga sa bahay, tumatanda pero nagpapabaya naman sa katawan. Sige po, Nanay Yora. Salamat nga po pala rito. O siya, pupunta ka ba mamaya sa bahay? Aayain din sana kita doon na lang din maghapunan pagkatapos mong magtrabaho. Sige po. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko nang narating ko ang bahay na sinusubukan kong iwasan. Habang papalapit ako, ay ramdam ko na ang panlalamig ng buong katawan ko. Napabaling ako sa kanan nang marinig ko ang pagsitsit. May kaluskos akong naririnig sa kaliwa. Tila nawawalan ako ng boses para tawagin si Nanay Yora. Mas nanindig ang balahibo ko nang mapansin ang figura sa di kalayuan at dahang-dahang papalapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Dito ka nakatira? Kaano-ano mo si Nanay Yora? Umalis ka na, Roman. Sagutin mo ako. Bakit nandito ka? Si Nanay Yora ang kailangan ko. Para saan? Tutulungan ko siya. Tungkol saan na naman? Andyan na si Roman. Papasukin mo, Isabela. Isabela, alam ko na ayaw mo sa akin. Pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuti sa'yo. Hindi ako manghuhusga at ayaw kung gano'n ang tingin mo sa akin. Mataman akong tinititigan ni Isabela at sinusundan pa rin ako ng mga malalamig na titig niya. Napabuntong hininga ako at dumiretso kung nasaan si Nanay Yora. Simple lang ang bahay nila, pero maespasyo ang sala dahil wala na itong gaanong gamit. Walang gaanong ilaw sa iilang sulukang pasilyo. Tigi-isang bombilya lamang sa mahalagang tanggapan ang naliliwanagan. Pagpasensyahan mo na si Isabela. Hindi ko alam kung bakit siya galit sa akin eh. Minuminuto may babala siya sa akin. Lumaki si Isabela na hindi pala kaibigan. Tinuruan ko siyang wag basta-basta magtitiwala hanggang sa pagkadalaga niya. Hindi naman siya ganoon sa mga tao rito. Tahimik iyan at wala talagang pake. Pero ilang beses niya rin akong pinagsabihan tungkol sa'yo. Wala naman po akong masamang binabalak. Sa katunayan nga po, nandito ako para tulungan si Tia. Mag-isa siya at tinuring ko na siyang ina. Wala na ang iyong ina? Opo, matagal na panahon na. Kwento ni Papa sa akin, may naglagay ng lason sa pagkain niya. Pero git ni Lola sa akin, dahil daw may nagbigay ng pagkain sa amin. At tinanggap yun ni Mama mula sa pinag-iinalaang aswang. May kung ano ron na naging dahilan ng kawalan niya sa wisyo at pinadala sa maraming doktor. Ang resulta, depresyon. Buhay pa ba ang lola mo? Opo, at ilang beses niyang isinumpa ang lugar na to. Hindi ko naman nakikita na may pagkakamali rito. Sa paniniwala mo lang yan, iho. Isipan ang kalaban natin. Hindi natin maitatanggi na natatakot ang lola mo para sa pansariling kapakanan. Lola, Kanina ka pa ba dyan? Nagkwentuhan kami ni Roman tungkol sa mama niya. Matagal na palang wala dahil sa aswang. Kwento ng lola niya sa kanya. Hindi naman totoo ang mga yon, di ba? Tahimik lang na tumatango si Isabela. Hanggang sa natapos ako sa pinapagawa ni nanay na trabaho, ay tahimik lang na nakatingin si Isabela sa ginagawa ko. May kung ano sa mga titig niya na hindi ko mapigilang mapansin. Nandidilim ang mga titig niya at kalaunan ay tumalikod na rin sa akin. Roman, halika! Hindi na pa ako kakain dito. Pumayag ka na kanina. Saka, hinanda ko talaga itong espesyal na niluto ko para sa'yo. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng bisita. Ayos lang po pala ako, Nay. Kumain na rin po ako sa bahay kanina bago pumunta rito. ako nagluto niyan, Roman. Hindi ko mapigilang langhapin ang masangsang na amoy ng dinuguan. Naupo ako sa silya
at pinanood silang nagsisimula ng kumain. Tahimik silang kumain at tanging mga kubyertos lang ang nag-iingay. Maya-maya pa ay narinig kong tumahulang aso sa di kalayuan. Nag-iingay na rin ang sitsit at kaluskos na parati kong naririnig sa hindi malamang dahilan. Sinulyapan ko si Yora na tumatangos sa akin at iniabot ang luto niyang dinuguan. Hindi mo hilig ito, iho? Madalas itong handaan sa mga okasyon. Nakaugalian ng mga tao rito ang handaan ng mga bisita nila na ganito. Simbolo ng pagkakaisa. Pansin mo ba? Pansin ko na ayaw niya po niyan, Lola. Talaga? Sayang naman. Baka gusto ni Marisa, ipagbabalot natin siya. Susubukan ko pong tikman. Huwag mo nang pilitin kung ayaw mo, Roman. Hayaan mo siya, Isabela. Dapat na masanay si Roman na subukan ng ibang panlasa. At saka, mas marami ka pang matutunghayan kapag nagtagal ka pa rito. Papatok sa panlasa mo ang ilan pang mga luto. Oo, Roman. Kalaunan masasanay ka rin. Opo, wala naman po sigurong mawawala. Huwag mong kalilimutan na balutan si Marisa mamaya, Isabela. May kung anong bumulong sa akin na nagdulot ng aking pag-aalinlangan. Hindi ko mapigilang masuka ng isubo ito. Itim ang kulay nito, may iilang hinalong puro sa malapot na sabaw. Pumait ang panlasa ko at may nakagat na laman na tila pumutok ang katas nun. Tila bumaliktad ang sikmura ko habang paalis na sa tahanan ni Nanay Yora. Nakasunod si Isabela at bitbit ang pinaglagyan ng ulam. Malamig ang mga titig niya, pero may bahid ng pag-aalala nang makita ako nangihina na hinahapo ang dibdib. Hindi mo naman kailangan subukan ng lahat, Roman. Hindi ka taga rito at lalong hindi ka magtatagal. Huwag mong pakinggan ang lola ko. Hindi mo siya matanggihan dahil matanda na? Hindi naman. Naalala ko ang lola ko sa kanya. Nadala ko lang siguro yung ugali na makagalit kung hindi susundin. Pero sa tulad ko, walang epekto sa'yo. Magkaedad lang naman tayo, Isabela. At saka kung may anong puot ka man dyan na kinikimkim, ay buong puso ko namang tatanggapin. Handa naman akong intindihin ka. Wala ka talagang pinapalampas sa kumpiyansa mo sa sarili, Roman. Pangit ako pero totoo naman ako sa mga salitang binibitawan ko, Isabela. Hindi ako naniniwala. Kahit ako, hindi rin eh. Parang nagbago ang ihip ng hangin at may kung anong gayuma yata akong nakain. Paano ka ba sa luto ni Lola? Ayos naman ang niluto ni Nanay Yora. Hindi ko lang masikmurang kung anong hinalo doon. Ano-ano ba yun? Ngayon lang ako nakakain nun. Mga hiniwang karne. Di bale. Pag matutuhan ko kung paano magluto nun, bibigyan ko kayo ni Nanay. Aray. Masakit ba masyado? Hindi ko napigilang sumuka at mag-init ang katawan. Nilapitan ako ni Isabela at marahang tinapik ang aking likod. Tuloy pa rin ang pagsusuka ko, pero hindi pa rin nilulubayan ng hilo. Baka may gamot si Lola. Lola Yora? Nagbigay siya sa amin kanina. Mauna na ako, Isabela. Akin na yung ulam na pinapabigay ni Nanay Yora kay Tia. Huwag mo nang dalhin. Utos ni Nanay Yora yon. Baka mapagalitan ka pa niya. Sinasabi ko na nga huwag mo nang kainin kung hindi mo gusto. Nag-aalala ka ba sa akin? Magpagaling ka. Siguraduhin mo yun. Inilayo ni Isabela ang bitbit na lalagyan bago siya walang sabi na tinalikuran ako. Namataan ko na lang na sinalubong siya ng kanyang lola habang nandidilim na tiningnan ako sa mata at kalaunan ay tumalikod na rin. Kailan bang huling check-up niyo, Tia? Nung nakaraang buwan, maayos naman ang kalagayan ko eh. Hindi ko lang alam kung bakit bumabalik na naman ang sakit na to. Naalala ko tuloy ang kwento sa akin ni Inay. Ano-ano po bang nabanggit ni Lola sa inyo? Ilan sa mga sintomas nung nagkasakit ang mama mo ay nahihirapan siyang matulog sa gabi. Lagi siyang binabangungot ng ingay. Kaluskos sa paligid. May biglang umiihip sa tenga niya. Nainitan yung katawan niya at higit pa roon, hindi siya nakakausap ng matino.
Wala naman po sigurong nagawa si Mama na masama sa kahit na sino. May nakaway po ba siya? Mabuti at mapagbigay ang mama mo, iho. Hindi nga ako makapaniwala nung subukan siyang atakehin ng malaking pusa sa bubong nila. Gaano po ba kalaki? Hindi normal na laki at nakita niya yon. Ilang beses na nagpapakita sa kanya. Minsan ay embarahas at nag-iingay raw ang pagkalmot nito sa mga kahoy niyang dingding. Tia, may karanasan ka po bang ganun? Madalas. Pero iniisip kong guni-guni lang yun. Minsan paggabi may parang tumatawag sa akin. Malakas ang tahol ng mga aso. Mabuting at may tao na sa kabilang bahay eh. Kilala ko palang babae ron. Talaga? Nasaan mo naman nakita? Nakita ko siyang nalulunod sa sapa at hindi siya magandang makitungo. Normal naman sa mga kababaihan dito na umaayaw sa mga bagong dayo. Pero ang tulad nung apo ni Nanay Yora, malimit yung makipag-usap sa lalaki. Sa ganda niyang yon, ang dami niyang tinanggihan. Ano naman pong rason niya? Pokus siyang alagaan ng lola niya. Mahal niya yon. Naalala ko nga na bumisita yun dito dati. Tahimik lang na nagmamasid at tumingala sa kawalan. Hindi siya gaanong nakikinig. Wala siyang paki. Kahit nahirap yung dating tauhan ni Nanay Yora, baliwala lang siya. Hindi niya siguro alam ang gagawin. Kahit kanina. Bakit? May masama bang nangyari? Wala naman po. Sinasabi ko sa iyo, maging mabuti ka lang, Roman. Kung posibleng ang may mga aswang pang nabubuhay sa panahon ngayon, maging mabuti ka lang sa kanila. Yun lang ang dapat na maging ganti natin. Hindi kadiliman. Masyado na tayong binalo sa kasuklaman. Hindi na angkop ang maging mapanghusga sa kung ano man ang napansin mo sa kanila. Hindi ko maatim na tanggapin na ganun lang kadali. Simula nang tuloy-tuloy ang pagsama ng pakiramdam ko, ilang araw pa akong nahigalang sa kama. At tuwing gabi nga ng hating gabi ay may naririnig ako na kakaiba. Lumalalim ang mata ko sa puyat. Kahit si Tia Marisa ay tuloy pa rin ang pag-inda niya ng kanyang sakit. At namumutla na nga nang bisitahin ko ang kwarto niya ng isang gabi. Ayos na bang pakiramdam mo? Medyo po. Tatawag na ba ako kay Papa ha, Tia? Huwag ka nang mag-abala sa sakit ko, Roman. Kailangan ko masiguro na maayos ka lang. Pwede tayong humingi ng tulong kay Itay. Pagwawala lang ang tatay mo kapag nalaman niya to. Mas mainam na malaman niyang tungkol dito para maagapan ka pa. Pag may iniinom naman akong gamot, huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang ng tubig ngayon. Kuhanan mo nga ako, iho. Napatalon ako sa gulat at mabilis na nagsitayuan ang mga balahibo ko nang makita ang malaking pusa at tumalon palabas sa bukas na bintana. Tuloy pa rin ang kaba ko at nanginginig ang mga tuhod na pinuntahan ko kung saan tumakas ang pusa. Biglang nanlamig ang kalamnan ko at hindi maiwaksi sa isipan ang aking nasaksihan. Nako, Marisa. Bakit hindi mo pinapunta sa akin si Roman? Nagkasakit din po siya, Itay. Ayos lang yan. Huwag mo nga sabing pinapansin ng matandang yun, Marisa. At matagal ko nang hinabilin na kumain ka ng mabuti. Magagalit sa Inigo kapag nalaman niyang pinapabayaan mo ang sarili mo. Gumagaling na ako. Pagod lang siguro. Huwag mo nang paabuti na mag-hysteria ka bago makinig sa akin, Marisa. Pasensya na po, Itay. Hindi ko po alam na may sakit si Tia. Hindi ko rin siya nabantayan ng maigi. Dahil ba sa babaeng yan, Roman? Hinabili ng ama mo sa akin na bantayan kita. Kaya alam ko ang bawat kinikilos mo. Kahit saan ka lang napapadpad. Hindi ka pa ba natuto sa nangyari sa mama mo? Tatay Andro, pagpasensyahan niyo na po ang pamangkin ko. Hindi niya naman sinasadya yun. Hindi ko naman po alam kung anong pwede kong gawin para hindi sumama ang loob nila. Kung sakaling tatanggihan sino man. Huwag ka na lang lumabas ng bahay. At kung magkataon man, ay bumalik ka ng bahay bago mag-alas 6 o abuti ng gabi. Naintindihan mo ba? Babalik na rin si Inigo makalawa ng linggo sa sunod na buwan. Kinabukasan nagising ako ng bandang alas 5. Bumaba ako ng hagdan nang may biglang tumalon palabas ng bintana at nagdulot ng ingay sa madilim na sala. Mabilis kong binuksan ang ilaw at naabutan ko ulit ang kulay itim na pusa.
Sinundan ko yun palabas ng pinto. Tanging ilaw lang ng poste sa sulok ng bahay ni Nanay Yora ang nagsilbing liwanag sa lambat na bakod ng alambre na nakapalibot sa bahay ni Tia. Kung tutuusin ay agad mong maaabutan ang kung anumang nilalang ang pumapasok sa bahay. Ngunit hindi ko na ito naabutan. May magnanakaw bang nakapasok? Hindi po ako sigurado. Hindi ko na po naabutan nang makalabas ako sa pinto. Hindi rin ako sigurado kung pusa ba yun. Nagising din ako sa gulat dahil may nakapasok sa bintana ko. Paano naman po nangyari yun? Sinigurado kong sarado ang lahat ng mga pinto at bintana bago ako umakyat. Imposible namang bumukas ito na mag-isa. Iyo, siguro nga'y totoo ang sabi ng inay tungkol sa mga aswang. Bakit po? May kung ano po ba kayong nakikita o nararamdaman? Lagi akong binabangungot at nagigising bago mag-alas 3. At kapag naman namulat ang mga mata ko, parang may nakatitig sa akin mula sa sulok. Parang may bumabatog sa paalang ko. At nanindigas sa mga binti ko. Tia, dapat tayo magpatingin sa albularyo. At baka may nangkulam sa inyo. Wag na wag mong babanggitin yan, Roman. Walang albularyo rito. Dahil pinatay sila ng mga hindi nakikilalang mga aswang sa barangay. Yun ang sabi-sabi. Hindi ko na rin nabalitaan na may nagpapagamot dito. Himala na lang sa akin at nakakayanan ko pang bumangon kahit nahirap sa nararamdaman. Bakit ayaw niyo pong umalis na lang dito, Tia? Hindi ganun kadaling manirahan sa syudad. Kaya wala akong ibang magawa. Pwede ka pong tumira muna sa amin. Hindi rin yung posible dahil umuwi si Inigo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At wala siyang matitirahan kung ganun. Pwede namang hindi na bumalik si Inigo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na wag na siyang bumalik dito. Pero nanlambot ako sa dahilan niya kung bakit hindi niya maiwan ang lugar na to. Kahit masakit para sa kanyang nangyari, hindi niya matiis ang lugar na ito. Sinunod ko ang bilin sa akin ni Tia na tulungan si Tatay Yandros sa kanyang tindahan. Isa sa mga palagay ko kung bakit walang pumupunta sa lugar na ito ay dahil bukod sa maliit ang kanyang pwesto ay nakatago rin mula sa sentro. May sapat na espasyo para lagyan ng mga nahiwa niyang karne. Bukod ay tinipid lamang sa ayos ng paninda sa isang sementadong lababo. Ilang taon niyo na po ba itong ginagawa, Tay? Noong binata pa ako, ay nagpatayo na ng negosyo ang pamilya ko. Sikat ang tinda nila sa kabilang baryo. Kalaunan ay nalugi rin. Napansin ko na kahit si Nanay Yora ay may tinda ring karne. Yun lang ang nagbebenta rin ng ulam. Yung apo niya po ba, siya rin po ba yung nagbabantay? Si Isabela ba ang tinutukoy mo? Opo. May apo pa po ba siya? Mayroon. Matagal na rin umalis sa lugar na to. Minsan na lang kung bumisita eh. Bumisita ako kina Nanay Yora kagabi. Wala ako nakita mga litrato sa bahay niya. Sayang, sa laki ng bahay niya, tinipid niya ang ilaw. Nabanggit ni Tia na inabando na yon. At saka bumalik din kalaunan si Nanay Yora. Ano namang ginagawa mo ron? Nako, nasabi ko na nga sa'yo na huwag kang basta-basta tumatanggap ng imbitasyon. Nagpapatulong sa akin si Nanay Yora. At nandun din si Isabela. Gusto ko ring makita. Hindi mo alam ang posibleng mangyari. Kahit ako ay tingin ko mapapahamak ka kalaunan sa padalos-dalos ng mga desisyon mo. Hindi naman mukhang aswang si Isabela eh. At saka, sanay na rin ako sa mga masusungit na babae. Alam mo yung kailangan lang suyuin para gumanang loob niya sa'yo? May paki siya sa akin. Sabi ni Tia, hindi siya nag-iintindi sa kapakanan ng iba. Paano ka ba kagabi? Naisuka ko yung pagkain na dinuguan. May nararamdaman ka ba? Nasusuka po at nahihilo. Hindi ako sanay sa ganong pagkain. Hindi pa rin nakakatulong. Naignorahin mo ang kung anong epekto sa nakain mo. Ayos, andito si Roman. Ikaw pala yan. Joseph, bibili ka ba? Hindi, napadaan lang ako. Hinahanap kasi kita. Yayain sana kitang maligo sa sapa. May trabaho kasi ako eh. Anong oras ba? Mamaya 4:00. Iho, walang panahon ang apo ko sa mga kalukuhan nyo. Umalis ka na nga rito kung pagsasayang ng lang oras ang naiisip mo. Huwag mo siyang idamay. Katuwaan lang po yun, Tay. At saka po, sarado naman kayo ng mga 3:00. Papayag naman si Auntie Marisa. Hindi naman mahigpit yun. Naririnig mo ba ako? Nagbabakasyon si Roman dito.
Bakit pinababantay mo sa tindahan nyo? At saka, dapat nga kay Auntie Marisa magsilbi. Hindi ka naman niya kaano-ano ah. At kaano-ano ka ba ni Roman? Ilang linggo lang siya rito. Pinagmamalaki mo na para magkaangkan kayo. Pinapangaralan mo pa ako sa paliwanag mo. Joseph, umuwi ka na. Hindi na kailangan na palakihin to. Ang bastos kasi. Hindi ko alam kung paano ka napao ng matandang yan. Wala namang nagtatagal na tulungan siya dahil sa ugali niya. Kahit yung kaibigan ko, hindi matis ang tindahan mo, ang sagwa. Huh, mas bastos ka. Sige na, Joseph. Tatay Andro, kumalma lang po tayo. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Pagsisisihan mo ang kawalang-iyaan mo. Ilang oras ang lumipas. Bibihira lang na may bumili o dumadaan sa tindahan ni tatay. Tahimik lang siyang naghihiwa sa karne at hindi ako kinakausap. Kahit ang mga customer ay masasama ang tingin kapag napapadaan dito. Napapalingon naman ako kay Tatay Yandro dulot sa dami ng nagbabagabag na tanong tungkol sa buhay niya. Bigla niyang nabitawan ang kutsilyong hawak nito. Halos matamaan ang paa at walang emosyon na hinarap ako. Matapos yung damputin na parang wala lang. Sige tay, mauna na po ako. Salamat talaga, iho. Bukas, bibigyan ko kayo ng karne ng tiya mo. Kaarawan niya pala kinabukasan. Ang bait niyo naman po. Sasabihan ko po si Tia mamaya. Hindi ko alam kung maghahanda nga po yun. Kahit panghapunan na lang. Magpapanda si Marisa bukas. Nakaugalian niya na yan. Naalala ko pa nga na hinatiran niya ako ng pagkain. Naghahanda ka rin po ba tay? Hindi na. Hayaan niyo po. At kung maabutan ko pang kaharawan niyo, ipaghahanda ko kayo. Huwag ka na masyado mag-abala tungkol doon, iho. Makakalimutan mo rin yon. Kahit ang mga anak ko ay abala na rin sa sariling buhay nila. Ganon din sa'yo. Huwag po kayong panghinaan ng loob tay. Ginagawa ko namang handaan si inay kahit na wala na siya eh. Malagang selebrasyon ng kaarawan. Dapat na inaalala to. Dahil nagsilbing paggunita to ng mahalagang pagbabasbas at pasasalamat. Turo sa akin ng itay ang kahalagahan ng kaarawan at parati kong inaalala ang mga araw ng kanilang kaarawan. Napapikit ako habang dinadama ang lamig ng tubig sa aking paanan. Naputikan ang bandang binti ko sa putikan habang nagsisibak ng kahoy. Kaya nagkataon din na pumuslit ako para makapagpahinga. Nandito ka pala. Maliligo ka ba? Alis na ako kung ganun. Hindi. Hinihintay kita dito. Nagbabaka sakaling maabutan kita. Hindi ka na napapadaan dito? Abala rin ako sa bahay. Hindi ka rin sisipot mamaya kina Joseph? Hindi naman kailangan. At saka, baka mainis ka lang sa akin. Ayoko maistorbo ka. Ayos na yun, para maaliw ka talaga ron. Wala namang pinagkaiba sa dati. Inaaya lang talaga ako ni Joseph. Kahit na ayaw ni Lola. Matanda ka na para pigilan ang gusto mo. Nung kapanahunan ni Papa, matigas din ang ulo nun. Hindi ganun kadali, Roman. Kung pwede nga lang umalis na sa lugar na ito, gagawin ko. E di umalis ka. Gusto mong samahan kita sa syudad namin kung papayag ka. Anong gagawin ko ron? Magbakasyon tulad ko. At saka marami ka pang pwedeng madiskubre sa ibang lugar. Pansin ko rin ay hindi nahahasang ugali mo eh. Bukod sa pagiging masungit. Sinasabi mo bang ang pangit ang ugali ko? Hindi ah. Ang ganda mo kaya. Manghanga ako sa iyo eh. At saka, alam ko na magagalit ka lang sa akin kung aaminin ko. Ha? Ang tungkol naman saan? Sa bagay-bagay na napapansin ko sa'yo. Kakaiba yung meron ka. Hindi ko naisip na mabulaan ka pala, Roman. Tinatawanan mo ba ako? Oo. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi ko alam kung anong igagamot sa sakit ng tiyan mo ng huling gabi. Nagbibiro lang ako. Seryoso mo naman. At saka, huwag kang mag-alala. Maayos naman ako kahit papano. Ibig ko kasing sabihin, inaaway mo ko eh. Hindi ko alam kung nangaasar ka ba para makalapit sa akin. Hindi ah. At saka pagpasensyahan mo na sana ang lola ko. Hindi mo naman kailangang ipilit ang sarili mo na sumunod sa bawat utos niya. Maiintindihan ko yon. Ginagawa ko naman yun para may matutunan ako. At saka para intindihin ka. Paano? Kung kaya't mainit ang ulo mo ay dahil sa lola mo. Roman, Bakit?
Huwag kang magsasalita ng ganyan tungkol sa lola ko. Pasensya na. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat magbiro ka ng ganyan. Kumusta naman ang bakasyon mo rito? Maayos naman. Minsan, nakakatakot lang talaga dahil madalas ako nakakita ng kakaibang mga bagay sa bahay ni Tia. Madalas ang pagkakaroon ko ng bangungot. Wala ka na bang pamilya? Si Tay at Lola. Wala na si Mama nung high school pa ako. Huling bakasyon niya dito sa probinsya ay hindi na daw bumalik sa katinoan ang pag-iisip niya. Madalas siyang nananaginip ng masama. Bakit daw? Git ni Lola ay dahil sa aswang. Naalala ko nga na munti ka na siyang malunod sa sapa, tulad mo. Ilang beses niyang ginawa yon tuwing natetsempohan niyang mataas ang tubig at kabilugan ng buwan. Ilang beses siyang magreklamo na mainit ang katawan niya, kaya hindi na siya nagdadalawang isip na tumalon doon. Sanang hinayaan mo na rin ako malunod, Roman. Hindi kakayanin ng konsensya ko yun, Isabela. At saka, hindi kita makakausap ng malapitan. At sayang bawat pagkakataon na magkalapit tayo. Hindi paraan yun. Nandidilim ang paligid at hindi mo masisisi ang iba kung bakit kailangan nilang gawin yon. Isabela, mangako ka sa akin. Walang katotohanan ng mga salita, Roman. Hihilingin ko ang kahit na ano. Para sa'yo, Isabela. Ipangako mo sa akin na hindi ka magtatakang kitlin ng buhay mo. Madudurog ako tuwing naisip ko na wala ka. Pilit ang mga ngiti ni Isabela at halos hindi umaabot ng ilang minuto ang iginawad niyang masayahing mukha. Narinig ko siyang tumawa at minsan ay nakikipag-asara na sa akin. Hindi ko na inisip ang posibleng katapusan ng kwentuhan namin. Kahit na alam ko namang bukang bibig niya na wala siyang kawala sa sumpang meron siya. Punto niya ang kung ano-anong kamalasan na meron siya ngayon. Kaya nung bandang hapon, naisipan kong dumaan muna sa sapa bago pumunta kay tatay. Oh, iyo. Sinong iniintay mo rito? Oh, ikaw po pala yan, Tay. Naisipan ko lang dumaan dito. Payapa pala rito, no? Dating tambahin ito ng mama mo. Talaga po? Alam niyo rin po ba ang nangyari sa kanya? Nababanggit sa akin ng tatay mo. Mahilig yung maligo at saka naalala ko nga siya sa'yo eh. Malakaibigan, masunurin at malakas ang loob. Biniba ko sa kabutayang ipinakita niya rin sa akin dati. Madalas din po ba kayo magkwentuhan? Ay, masungit ang inay mo sa mga lalaki. Tapat sa asawa at habilin din ang itay mo na dumistansya sa kung sino. Huwag magtitiwala at magkumpiyansa. Parang si Isabela lang. Tingin ko'y gusto mo siya. Niligawan mo na ba? Kaibigan lang po. At saka, kahit na ganun man ay gusto kong ipaparana sa kanya ang kakaibang buhay. Ngumisi lang si Tatay Yandro at tumango bago ako talikuran. Dumiretso siya sa kung saan ako nanggaling, papuntang bahay ni Tia. Hindi ko malimutan ang malamig na mga titig na iginawad niya habang ikinikwento ang tungkol kay inay. Sinundan ko ng tingin si Tatay Yandro at napaigtad ng matanaw siyang lumingon pa sa akin ng ilang beses bago tumungo ulit. Kanina ka pa rito? Oh, nakakagulat ka naman. Sino bang tinitingnan mo dyan? Si Tata Yandro. Pupunta na ata si Tia. Naganda kasi siya. Gusto mong pumunta sa amin? Wag na, baka maraming tao. Hindi naman yung problema. Dadalhan na lang kita ng pagkain. Roman! Roman! Napalingon kami ni Isabela na abutan si Joseph na hapong-hapo ang kanyang dibdib galing sa pagtakbo. Nanginginig ang kanyang katawan. Halos tumirik ang mata habang sinusubukan akong abutin. May bitbit siyang lagayan sa kanang kamay niya. Tingin ko'y galing siya sa isang pamilihan. Napansin ko ang dugo sa kanyang braso. Tila kalmot ng pusa at may iilang nagkalat pa ng dugo sa damit niya. Nangihina siyang kumapit sa akin habang masama ang tingin kay Isabela. Ano nangyari sa'yo, Joseph? Hindi ko alam eh. Napadaan lang ako kanina sa madilim na pasilyo ng pamilihan. Tapos, bigla akong sinugod ng hindi ko natitsak na anyo. Malaki! Singlaki ko! Tapos, mapupula ang mga mata. Tulungan mo kong hanapin yon, Roman. Alam ko hindi ka naniniwala sa ganitong bagay. Pero, alam ko na ikaw lang ang manalapitan ko rito. Ano bang pinagsasabi mo, Joseph?
Kaarawan ng Tia Marisa niya. Hindi ka matutulungan ni Roman ngayon sa paghahanap. Alam ko kung sinong may kagagawa nito. At hindi ako nagkakamali. Dahil tanyag sila sa kung sino sila sa baryong ito. Hayaan mo si Roman na magdesisyon. Siya lang makakatulong sa akin para matapos ang kadilimang ito. Ayaw kong maghimasok sa anuman na gulo na yan, Joseph. Andito ako para kay Isabela ngayon. May mahalagang bagay kaming dapat na gawin. Hindi mo ko matutulungan? Hindi ko maatim na hayaan kang nagdurugo papunta rito. Ihaatid kita sa pagamutan. Walang pagamutan at kaya kong gawin ito. Kailangan ko lang na tulungan mo ko. Halika na, Joseph. Ihahatid kita pa uwi. Tutulungan kita sa anumang kakailanganin mo. Hindi mo ba naririnig, Isabela? Naririnig niya, Joseph. Susunod ako sa iyo mamayang gabi. Ang mabuti pa, ay ipapagamot ka muna para hindi ka na magkaroon pa ng infeksyon. May iiwan muna kita saglit ha. Dahil may importante akong gagawin ngayong hapon. Matapos kong ihatid si Joseph sa bahay nila, sinalubong na kami ng pamilya niyang nag-aalala. Hindi ko maiwasang tingnan ang mga sugat ni Joseph. Bakas ng mga marka ng iilang malalalim na kalmot sa braso niya. Madilim ang iginawad na pagsalubong nila nang namataan akong nakatayo sa labas na tila ba sinisisi ako sa nangyari. Kung may kailangan ka kay Isabela, sabihin mo lang sa akin. Huwag mo siyang abalahin. Dahil baka mahirapan siya. Hindi naman talaga ako humihingi ng tulong sa kanya. Sa katunayan, siya ang madalas na umaalok sa akin ng kahit ano. Naiintindihan ko na kung bakit kailangan na umalis ni Inigo rito. Bakit naman? Hindi pa rin pala nagbabago si Isabela. Siya pa rin yung tipo na handang damayan ka. Pero wala kang ideya sa kung anong magagawa mo para sa kanya. Tapat lang sa Isabela sa anong intensyon niya. At kung ano man ang naging kasalanan ni Isabela kay Inigo, ay sa tingin ko, yun ang mga nararapat na gawin. Pero hindi niya kayang maging tapat sa sarili niya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong tulungan si Isabela. Kung sa mga kakaibang kilos niya, ay talagang hindi ka tanggap-tanggap. Nagulat ako sa sinabi ni Joseph. Ang hinihingi niyang tulong ay may kaugnayan kay Isabela. Bakit hindi niya tinanggap ang alok ni Isabela kung naging malapit naman silang magkaibigan? Napatulala ako sa harap ng sapa habang iniisip ang posibleng kasagutan. Naupo kami ni Isabela sa batuhan ng sapa at tahimik lamang na pinapanood ang umaagos na tubig. Tahimik akong nakikinig sa sinasabi ni Isabela. Siguro nga ay tama si Joseph at hindi nga tapat si Isabela sa kanyang sarili. Maging sa kung anong nararamdaman niya at kung bakit kailangan niyang ipahamak ang sarili niya. Ang dami kong gustong malaman sa lugar na to, Isabela. Pero kalaunan, nagbago ang pananaw ko. Simula nung una kitang nakita. Halos hindi ko alam kung anong dapat na gawin ko. Dahil namatay ang nanay ko nang malunod din sa lugar na to. Yun bang kinakatakutan mo para sa akin? Sinabi ko na dati, inayaan mo na lang sana akong malunod. Mas lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hinayaan kita. Hindi naman tayo magkakilala. Kaya hindi ka magkakaroon ng kahit anong konsensya kung sakaling makita mo akong ganun. Pero kahit naman nakilala mo ako o hindi, ay wala namang pinagkaiba yon. Kahit na sino ka man, Isabela, ililigtas kita sa lahat ng aking makakaya. Simula nang sagipin mo ako sa pagkalunod, ay parang sinagip mo na rin ako. Mula sa takot at pangamba. Sa kabila ng mga sandaling pananatili ko dito. Gagawin ko ang nararapat, Isabela. Buo ng desisyon ko. Natapusin ang buhay ko. Dahil wala rin namang saysay, Roman. Gusto kong malaman mo na hindi hadlang ang nakaraan mo para gawin yan. At kung ano man pinagdaraanan mo ngayon, hayaan mong tulungan kita ng buo. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng sobrang tuwa nang yakapin niya ako ng mahigpit. Malungkot ang mga ngiti niya. Yun naman dapat ang aura ni Isabela. Pero hindi ko mapigilang makaramdam ng bigat sa pilit niyang ekspresyon. Ilang oras bago na unang umuwi si Isabela, padilim na rin ang langit nang tawirin ko ang iilang kakahuyan at nagsisimulang makarinig ng mga kaluskos para umuwi na rin. Sinuyod ko pa ang paligid at pinagmasdan ang medyo di kalayuan na mabatong sapa at may nakatayong matatayog na puno at balete sa kabilang kanan. Nandito ka pa pala, Roman. Oo, kakaalis lang ni Isabela. Naligo kasi kami kanina at saka
Magsisimula na rin siya sa trabahong bahay. Kaya nagpaalam na naalis na. Oh, bakit napabisita ka? May gusto lang sana akong ibalita sa'yo. Hindi na ba ito makapag-antay? May ilang motibo na ako kung sino ang gumawa nun sa akin. Halika, tumuloy ka na muna kina Tia Marisa. Kaarawan niya ngayon. Pero ilang oras na rin akong wala ron sa bahay. Bumisita si Tata Yandro at napadaan din sa amin. Pinagkakatiwalaan talaga ng tiyang mo si Tatay Yandro? Oo, malapit na kaibigan din ni Itay. Pasensya na pala nung nakaraan ha. At kailangan mong masaksihan ang inis niya. Ayaw na ayaw niya sa akin eh. Lalo na para kay Isabela. Gusto mo si Isabela? Oo. Wala namang hindi papatol at aayaw sa ganda niyang yun. Maraming gustong makipaglapit sa kanya. Pero kami ang naisipan niyang pagbigyan na kaibiganin sa lugar na to. Mabuti naman kung ganun. Noong una nga, akala ko gusto niya ako. Pero may iba pala siyang sadya. Pati nga kasabwat niya. Hindi ko alam kung anong dapat na gawin ko. Naiinis ako kapag nakikita ko siya sa tuwing nahihirapan kami sa nangyayari. Nag-aalok siya pero wala man lang maitulong para maipaliwanag ang nangyari. May kaugnayan ba ito kay Inigo? Parang ganun na nga. Ayaw kong masamain si Isabela hanggat wala pa akong patunay sa katotohanan. Pero mag-iingat ka sa kanya. Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay matapos natulungan si Joseph para sa mga plano niya. Gusto niyang malaman kung sino nga ba ang nasa likod ng nangyayaring kaguluhan nung nakaraang araw at kung may kaugnayan ba ito sa insidenteng naranasan niya. Dinala niya ako isang araw sa lugar kung saan pinangyarihan ang pag-atake sa kanya. Madilim ang lugar dulot ng napapalibutan ng mga matataas na dahon at punong kahoy. Ilang distansya lamang ang layo nito mula sa tindahan ni Lolo Yandro. Narinig mo na bang balita na nawawala si Nana Yora? Kailan lang po ba? Kahapon pa nagsimulang maghanap ang mga tanod sa barangay. May iilan na pinipilit na huwag na siyang hanapin. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa apo niya. Wala man lang pasabi si nangyari. Nag-iimbestiga pa rin ba ikaw tungkol sa nangyari kay Joseph? Tinutuluan ko po siyang kumuha ng mga ilang ebidensya. O, saan ka pupunta? 10 oras na ng gabi, iho. Huwag ka nang umalis at baka mapahamak ka pa. Habilin ng barangay na huwag nang lumabas sa gabi para sa seguridad. Napagkasunduan namin ni Joseph na magkita ngayong gabi. Doon sa pinangyarihan ng insidente. Pwede namang ipagpabukas ito, iho. Anong kaso ba yan para makahingi tayo ng tulong o magpa-blatter tayo? Walang naniniwala sa ganun, Tia. Ano ba ang hinahanap nyo? Hindi na po mahalaga yon. Maiwan ko muna po kayo at isarado niyo po na maigi ang pinto. Babalik po ako kagad. Malalagot ako sa itay mo kung hahayaan kitang lumabas at baka mapahamak ka pa. Mag-iingat po ako. Malalim na ang gabi nang pumayag ako sa napagkasundoan namin ni Joseph na puntahan ang lugar na tinutukoy niya. Liblib ang lugar nung una ko itong makita. Malamig ang hangin at hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid dahil sa mga nag-iingayang dahon sa tuwing natatapakan ko ito. Ngunit may ilang beses akong narinig na nag-uusap nang makalapit ako. Wag! Wag kang lumapit! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa rin natututo, Joseph. Baigpit na ipinagbabawal ka sa lugar na to. Isa kang aswang! Hindi ako natatakot. Kahit na marami pa kayo. Hindi rin ako natatakot sa katapangan mo. Alam mo bang matagal na akong naiinis na makita kang dumadaan dito? Bitawan mo ko! Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka malagutan ng hininga. Wala akong gagawin sa kanila. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Nasaan si Nana Yora? Hindi ko alam. Dalhin mo siya rito kung ayaw mong isunod ang pamilya mo. Nagsimula akong batuhin sila ng asin habang nakatago ako mula sa likod ng punong kahoy. May iilang daing akong narinig habang patuloy pa rin sa ginagawa. Ilang minuto lamang ay tumahimik sa banda nila. Dahan-dahan akong sumilip mula sa katawan ng puno at lumabas para silipin sila ng mabuti. Boses yun ni Joseph at galit ito sa kanyang kausap. Bigla akong kinabahan sa bawat hakbang ko papalapit doon. Wala nang taong nag-uusap doon. Ngunit nakita ko na lamang si Joseph na nakahantusay at nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Yakap niya ang sarili niya nang samaan niya ako ng tingin.
Napansin ko ang masasamang tingin niya at madali namang iniwas yon. May masakit sa'yo? Kanina ka pa dyan? Bago pa lang akong dumating. Saan ang kausap mo? Totoong aswang yun? Kilala mo ba yun? Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi na mahalaga yon. Siyang posibleng may gawa sa'yo nung nakarang araw. Aswang may gawa nito sa'yo. Kailangan natin magsumbong sa barangay. Hindi naniniwala ang mga tao rito sa aswang. Ang alam nila, matagal nang umalis ang mga pamilyang yon hanggang... At sino naman ang kausap mo kanina? Sinaktan ka niya. Hindi natin masiguro kung anong mangyayari sa pamilya mo kung hayaan mo. Ayaw ko mapahamak sa Isabela. Huwag kang lumapit sa pamilyang yon, Roman. Kahit kay Isabela. Ipapahamak tayo ng pamilyang yon. Hindi pwedeng magtiwala sa kung sino-sino. Dapat ba akong magtiwala sa'yo? Alam ko naman na parte sa investigasyon namin ang tungkol sa pag-atake sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na maabutan ko naman siyang atakihin ng mga aswang. Lalaki yon at bahid sa tono ng boses niya ang galit sa mga salitang binitiwan. Totoo ang sinasabi ko, Roman. Hindi pwedeng mabulag ka sa kabaitan na mayroon si Isabela. May dugo siyang aswang. Ikaw bang dahilan ng pagkawala ni Nana Yora? Hindi ako. Nakita mong biktima rin ako ng lalaki yung Roman. Wala akong natitiyak na biktima sa mga narinig at nakita ko, Joseph. Mahal ni Isabel ang kanyang lola. At kung malalaman ko, nasangkot ka. Huli kong nakita si Nana Yora na may kasamang babae bago siya nawala. Saan mo sila nakita? Naglalakad ako papunta sa sapa para magsibak ng kahoy. Abang silang dalawa ay tila seryoso ang pag-uusap. Hindi pamilyar sa akin kung sino ang kasama niya dahil nakatalikod silang dalawa sa akin. Mabibilis ang yapa ko paalis ng lugar, tahimik ang kalsada, ngunit nag-iingay ang iilang mga cricket sa tabi. Ilang beses akong sinabihan ni Itay na hindi totoo ang aswang, ngunit hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili ko tungkol sa nasaksihan ko kanina. Tila binuhusan pa ako ng tubig nang tila nagsusunod na mga kamay at sa iilang parte ng katawan ni Joseph ang may sugat. Paalis na ako nang may naabutang pamilyar na figurang nakatayo. Tila nagmamasid ngunit nakatingala lamang siya sa langit kung saan bilugan ang buwan. Isabela! Isabela! Siguro nga'y patay na si Lola Yora. Hindi. Imposible. Tutulungan kita na hanapin si Nana Yora. Habilin ko sa kanya na wag na siyang bumalik dito. Pero bakit kailangan pang gawin nila sa akin to? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito sila magalit sa akin. Hindi ko naman ginusto ito, Roman. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Isabela. Alam ko na gusto mong gawin ang lahat ng iyong makakaya para isalbang lola mo. Dinakip ang lola ko. Walang aswang at hindi totoo yun. Sana nga'y totoo yan. Bumahid ang pait sa tono ng pananalita ni Isabela. Malungkot niya akong tiningnan mula sa kanyang balikat. Tahimik niya akong pinagmasdan kahit na malayo kami sa isa't isa. Hindi ko nakikita ang itsura niya sa dilim. Tinatago niya ang sarili mula sa dilim. Ipagluluto ko pang lola mo, di ba? Hanapin ko siya para sa iyo. Hindi na yun kailangan. Ayokong mapahamak ka ulit. Bakit nagtatago ka sa dilim? Isabela! Umaamba akong lumapit ngunit dahan-dahan siyang naglakad palayo mula sa akin. Naririnig ko na ang mabilis na paghinga niya bago ako walang sabi na tinalikuran. Mabilis siyang tumakbo patungo sa daan kung saan ang sapa ay matatagpuan. Wala na akong naabutan na bakas niya sa madilim na daan ng mababatong sapa. Dulot sa takot kong baka ay tumalon siya at magpakalunod ay walang alinlangan akong hinanap siya sa tubig. Ilang beses ko na siyang tinawag ngunit Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Nakaka-istorbo ka talaga. Kahit kailan wala talagang makwenta ang tulad yung lumaki ng syudad. Paano mo ako nakilala? Malit lang ang baryong to. At naamoy ko kung gaano ka katapang. Ay ganun ka naman kaduwag. Anong ginawa mo kay Isabela? Nagpapatawa ka ba? Kailan ka lang ba dumayo rito? At kung makahusga ka, ay parang may ginawa ko. Anong ginawa mo sa kanya?
Sinusundan ko siya rito. May binabantayan ako, Roman. Sino ka ba ha? Ikaw ba may gawa rin kay Joseph? Kahit na aminin mo ay hindi ako matatakot. Sinabi ko na rin yan. Pero walang nangyari. Baka nga hindi totoong matapang ka. Lalo nung kung sasabihin ko na hindi nagpakamatay ang iyong ina. Oh, sinungaling ka. Ayokong pinag-aalala si Chamarisa. Kaya umuwi ka na ron. Tinalikuran niya ako at mabilis ding nawala sa harap ko. Mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay. Nagulantang ako ng madatna na tahimik na pinapanood ako ni Tia Marisa. Nakabalot ang isang alampaintos sa balikat at agresibong pinapaypaya ng sarili. Hindi ka pa po natulog? Nanaginip ako ng masama kakaisip kung nasan ka. Saan ka ba nagsusuot? Hindi ka dapat maging kumpiyansa sa kung saang sulok ng lugar. Totoo pa rin ang kwento ni Inay tungkol sa mga aswang. Pasensya po, Tia. May masama bang nangyari? Duman ako sa sapa. Diyos ko po, Roman. Kailan ka lang ba nakapunta ron sa sapa? Matagal ka na bang pumupunta ron? Kwento ng lola mo na doon niya rin na unang nakita ang unang aswang. Matanda raw yun. Doon po ako kumukuha ng mga sinisibak kong kahoy. May nalulunod doon. Sinagip ko siya. Niligtas mo. Opo, Tia. Bakit po ba? Yun naman ang dapat na ginagawa kung may taong nalulunod. Ibang usapan na ang magligtas ka ng mga taong gustong magpakamatay, Roman. Ano pong ibig niyo sabihin? Kasalanan dito ang magligtas ng tao? Kasalanan ang iligtas sa mga taong may binabalak na kitilin ang sarili nila. Ayon ang mga naging ninuno sa barangay na to. Ang sapa na yon ang nagsilbing ligaw na puntod ng mga taong ayaw ang sarili nila. Halimbawa na lamang ang mga aswang. Nalunod si Inay. Hindi siya nagpakamatay. Pinatay siya ng sariling palaisipan niya, Roman. Kasinungalingan. Hindi aswang si Inay. Hindi siya nagpakamatay. Hindi niya ginusto ang nangyari. Roman, ayokong sabihin sa iyo ang tungkol dito. At wala akong karapatan na sabihin sa iyo ang iilang impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May iniligtas ako, Tia. Dahil yun ay nararapat. Hindi dahil sa makasalanan sila ay hayaan ko na. Hindi ko magagawa yung, Tia. Yun ang dapat na gawin kapag makasalanan ng isang tao. Huwag silang pigilan na magdalawang isip kung buo sila sa kanilang desisyon. Ang sapa na yun ang nagsisimbolong saksi ng mga katawang dapat ay inilibing na sa ilalim ng tubig para dalisayin ang naglalatay na itim sa kanilang mga dugo. Hindi ko mapigilang mapakuyom ng kamao sa inis. Paano ito naisip ni Tia? Hindi naman ganon ang makataong paraan para tulungan ang isang tao. Hinding-hindi ko masusunod ang sinabi niya. Kaya kinabukasan ay mabilis akong nagtungo sa bahay ni Isabela. Ilang beses pa akong kumatok bago ako pinagbuksan ng pinto. Namumugto ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Tinakbuhan mo ako, Isabela. Ang sabi mo ay tutulungan kita. Bakit nawala ka na lang bigla kagabi? Gusto kong makapag-usap tayo. Sinisisi na ako ng iilang mga tao rito. Umalis ka na. Dahil ayokong malaman nila na nandito lamang ako at hindi pa umaalis. Gusto kong makapag-usap tayo. Wala nang pag-uusapan pa, Roman. Nagbabaka sakali akong buhay pang lola. Pero nararamdaman ko na baka'y wala na siya. Mabuti ang lola mo. Walang papatay sa kanya. Walang mangyayaring masama. Magtiwala ka lang. Hayaan mo na mga tao rito. Kailangan mong pagtibayan ng loob at nandito lang ako. Huwag mo nang subukan, Roman. Dahil hindi ko kailangan na yung tulong. Umalis ka na. Hindi ko na pinilit si Isabela. Ilang araw na siyang nagkulong sa bahay. Hanggang binalitaan ako ni Joseph nang tumakbo siyang habulin ako sa kakahuyan kung saan ay lumipat na lamang ako ng lugar na mapagsisibakan ng kahoy. Natagpuan ang bangkay ni Nanay Yora. Saan? Nakalutang ang katawan niya sa sapa. Hindi maaari. Kailan lang ba to? Ilang araw na rin ang mapansin ng isa sa mga tao rito. Yung masangsang na amoy. Pinatay ba siya? Iniimbestiga ng posibleng dahilan. Pero madalas ang resulta, pumanaw nung nakaraan ay dahilan ng pagkalunod. Mabilis ako nagtakbo papunta sa lugar na yon.
Nakapalibot ang iilang mga tao. Naabutan ko si Tatay Yandro na nakatingin sa walang buhay na matanda. Napansin ko ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Hinanap ko si Tia Marisa. Ngunit naabutan ko na lamang siyang tumalikod nang namataan ako. Nagtakip pa siya ng panyo sa kanyang ilong bago bumalik pabalik sa bahay. Tia Marisa, Sinasabi ko na sa'yo, iho. Ang sapa na yun ay talagang paraan ng pagpapakamatay ng mga tao rito. Hindi mo aakalain na mabubura na si Nanay Yora sa mundong to dahil hindi niya na kinakayang kanyang dinaramdam na sakit. Kwento niya sa akin ng pagkalugi ng kanilang negosyo. matanda na si Nanay Yora para maisipang patayin ang sarili niya. Binalita lang nung nakaraan na nawawala siya. Kagagawan po ba ito ng mga aswang? Hindi ko na naiintindihan ang lugar na to. Huwag mo lang abalahin yun, iho. Maayos nang ilibing si Nanay Yora. Hayaan mong ang kapatid niya ang gumawa ng paraan. Kapatid? Sino? Kapatid niya si Tata Yandro. Ayaw niyang ipaalam sa lahat, bukod sa akin. Hindi rin ako makapaniwala na magkadugo sila. Lalo na't madalas ang alitan nila nung malakas pang negosyo nila. Ngunit nalugi lamang ito nang magkaroon ng isyong supply ng karne nila. Kahit na masarap ang luto nila, hindi na bumabalik ang tiwala ng mga tao sa benta nila. Anong meron sa supply ng karne nila? Hindi naman sapat na dahilan para magkaroon ng dahilan para patayin nito ang sarili. Kung noong nakaraan lang ay nawawala siya. Sinumpa ang lugar na ito. Lalo na ang sapang yun na magsimulang nakapasok ang aswang dito. Pinaghinalaan pa ng aswang ang pamilyang Tan. Hanggang napilitan silang umalis. At ganoon na lamang naging mapili si Tatay Yandro sa kanilang pinagkakatiwalaan. Konting tao lang ang dumalo sa simbahan kung saan ang kabaong ni Nanay Yora. Wala nga roon si Isabela. Hindi ko alam kung may alam ba siya tungkol sa nangyari. Dumiretso ako papunta kay Joseph. Nakita ko siyang mabilis na tumalikod at hindi pa nakakapasok sa simbahan bago ko pa siya naabutang umalis. Mabibilis ang hakbang niya pabalik sa kanilang bahay nang makita niya ako sa malayo. Joseph, sa tingin ko ay kagagawa ng aswang mga to. Yung kausap mo, sigurado ka pang hindi siya aswang? Nung wala siya ng sinabuyan ko ng asin, hindi malabong wala siyang kasalanan dito dahil naabutan ko siya nung isang gabi sa sapa. Huwag mong babanggitin yan, Roman. Ang nangyari sa akin, marahil sa ilang pang posibleng may galit sa akin. Pero ang mga normal na tao ay hindi kumakalmot, kundi yung mga nagbabagong anyo ng mga aswang. Ayoko mapahamak ka, Roman. Lalo na't nalaman natin na namatay na si Nanay Yora. Siya ang ikalawang babae na nagpakamatay sa sapa na yun. At sa tingin mo, ako ang maging ikatlong biktima? Sino ang lalaking yun? Gusto ko siyang makita. Tuwing gabi mo lamang siya makikita, Roman. Sinasabi na umalis na siya. Ngunit sa katunayan, nagtatago lamang mula sa malapit niyang kapamilya. Dahil nga aswang siya. Mahabang kwento eh. At ayoko maging dahilan pa ito ng bangungot sa buhay mo. Maniwala ka sa akin, Roman. Itigil mo ng pag-iimbestiga tungkol sa nangyari sa akin. Pinagtatakpan mo siya, Joseph. Ayaw kong may mangyaring masama kay Isabela. Umalis na siya. Wala nang tao sa bahay niya. Hindi ka nakakasiguro kung si Isabela nga yun. Sinasabi mo bang aswang sa Isabela? Akala ko ba'y kaibigan ang turing mo sa kanya? Bakit ganito ka mag-isip, Joseph? Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa'yo kung bakit tuwing nandiyan ka ay nagtitimpi lamang si Isabela na pansinin ka. Ayokong matawang ka sa katotohanan. Nagbubulag-bulagan ka lamang para tanggapin ang kahangalan. Hindi mo na siya dapat tulungan. Hayaan mo siya para matapos ang gulo. Sa tuwing napapadaan ako sa simbahan, nagbabaka sakali akong maabutan ko si Isabela. Ilang araw na rin akong napapadaan sa sapa upang bantayin itong maigi at maabutan ng lalaking huli kong nakausap. Malakas ang kutob ko na may kagagawan ang lalaking yon dahil isa siyang aswang. Takot na panghinalaan kaya nagtatago. Hindi ko na rin nakakausap si Tatay Yandro. Tahimik lamang siya buong linggo hanggang sa nailibing si Nanay Yora. Hindi ka po ba sasama sa lamay ni Nanay Yora, Tia?
Hindi na, iho. Marami pa akong gagawin ngayong hapon. Ngunit kapatid siya ni Tatay Yandro. Kailangan natin magbigay respeto sa pagkawala niya. Hayaan mo na. Ayaw akong makita ni Nanay Yora nung nabubuhay pa siya. Napansin ko ang kotse sa labas ng bahay ni Nanay Yora. Kilala niyo ho bang panauhin nila? Bumalik na ang kapatid ni Isabela. Diyan na rin maninirahan si Tata Yandro. Huwag ka mag-alala. Mauna ka na lamang dahil maiintindihan naman nila. Matapos mailibing si Nanay Yora, ay naabutan ko ang lalaking nakasuot ng itim na salamin na tinutukoy na kapatid daw ni Isabela. Dumiretso siya papasok sa bahay ni Nanay Yora. Bukas ang kanilang gate nang nagtangka akong sundan siya sa loob. Tumago ako sa mayabong na mga dahon ng kanilang naglalakihang tanim na puno sa bakuran. Sumunod na pumasok si Tatay Yandro. Walang malay na tinahak ang daan at nalulungkot sa biglaang pagpanaw. Sa tingin ko ay kasalanan mo kung bakit ganun ang nangyari kay Lola. Hindi ka nakinig sa kanya, Isabela. Ilang beses kanyang pinipigilan na huwag sirain ang plano niya. Hindi naman dapat ganun ang gagawin, Kuya Inigo. Hindi pwedeng hayaan ko siya na gumawa pa ng kasamaan. Siyang naging dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon. Ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa akin ay dahil sa makasarili niyang desisyon. Ayoko may mapahamak siya ulit. Kahit kailan talaga, Isabela. Hindi ka natuto sa mga pangaral ng iyong lola. Simula nang iwan ka niya. Lahat ng pasakit, pagtitiis sa'yo. Iniisip mong sinasaktan ka lamang niya. Itinuring ka naming kapamilya. Ngunit ikaw pa ang may ganang umangkin ng mana niya. Lolo Leandro, huwag niyo na pong isumbat kay Isabela to. Kailangan na magtiis si Inigo at magtago. Dahil sa hindi patas sa trato ng Lola Yora mo. Aalis na rin ako. Dahil bumalik na kayo rito na parang walang nangyari. Nung iniwan mo si Nanay Yora, alam niyo hubang nararamdaman niya? Nagkasakit siya. At mabigat sa loob niyang tanggapin na tinalikuran na siya ng pamilya niya. Hindi mo na kailangang umalis. Kailangan mong mabura sa mundong ito, Isabela. Wala ka namang halaga bukod sa pagiging problema. Mas lalong dumilim ang tahanan nila mula sa kumukutidap na mga bumbilya sa sulok ng bahay nila. Malakas ang narinig kong kalabog at napansin ko ang siluweta ng matanda nang mag-ambang atakihin si Isabela ng kutsilyo. Agad akong tumakbo at labis ang takot nang makitang may dugo sa braso si Isabela. Nagbalik ka na naman, Roman. Walang kasalanan si Isabela. Parang awan niyo na, Tatay Yandro. Hindi ito ang nararapat na gawin. Hindi makatarungan ng husgahan niyo si Isabela. Alam kong gustong-gusto mo ang babaeng ito. Pero kailangan kong mag-alay ng dugo. Para sa preskong karne, para sa benta ko, Roman. Kailangan ko ang mga yon kay Isabela. Wala naman siyang halaga pagkatapos naming ubusan ng dugo ang babaeng ito. Ano? Ako na lang po kung ganun. Talaga? Nahihibang ka na nga, Roman. Gusto mo ang babaeng hindi mo lubusang kilala. Sampid ito sa pamilya namin at nag-aangkin ang manang hindi sa kanya. Alam naman ng lahat na aswang siya. Di bale, itutuloy ko na naburahin siya sa mundong ito dahil wala naman talaga siyang kwenta. Hindi ko kapatid si Isabela, Roman. Dapat ay matakot ko na sa banta ng mga dugong nakikita mo. At sa katotohanan kung bakit nawalang bigla ang nanay mo. Alam mo bang pinagtaksilan ng iyong ina ang sarili mong kadugo? Hindi siya nalunod. Pinatay siya. Yun ang nararapat na gawin sa mga taong pumapapel sa mga plano. Hindi ba, Lolo Leandro? Huwag niyong saktan si Roman. Wala siyang nauunawaan sa mga sinasabi niyo. Hindi niyo kailangan ipaalam sa kanya. Patayin niyo na lamang ako. Huwag niyo siyang idamay. Maawa ka, Lolo, Kuya! Mas lalong nandilim ang mga mata ni Tatay Yandro. Narinig ko ang haluhoy ni Inigo. Umiiling-iling sa direksyon ko bago siya nag-ambang tumalikod at kumuha na rin ng patalim para tamaan si Isabela sa kabilang braso. Nagsimula na akong sabuyan sila ng asin at tinapunan na nagraramihang hiniwa ng mga suwa. Tumakbo ka na, Isabela. Hayaan niyo siyang umalis kung ayaw niyo saktan ko pa kayo. Itigil mo ito, Roman! Gusto mo talagang masaktan? Huwag kang mangialam sa problema ng pamilya namin! Anong nangyayari?
Tatay Andro, Inigo. Mga aswang sila. Tia Marisa, umalis ka na po. Ayoko na mapahamak ka. Hindi rin ganun kalinis ang konsesyon ni Marisa. Kung tutuusin, ang laki ng kasalanan niya. Hindi ba, Marisa? Wala akong kasalanan. Tia, umalis na po kayo dito. Magtawag ka ng kung sinong pwedeng tulungan tayo. Sige, subukan nyo. Kung ayaw yung patayin ko kayo ngayon din. Roman, huwag ka nang pumasok sa problema ng pamilya nila. Ibalik mo si Isabela. Kung ayaw mong malagutan ng hininga ang iyong tiya. Total, may atraso naman siya sa'yo. Bakit hindi na lang kita tutulungan? Roman, maawa ka sa akin. Hayaan mo na sila. Ibalik mo si Isabela. Hindi ko magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Maniwala ka. Hindi ka pa rin ba binabangungot ang mga nakikita mo, Marisa? Hindi pa sapat yun para tigilan mo ang pamilya namin at huwag kang sasali sa gulo. Unang-una, mabuti ako sa inyo, Tatay Andro. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagbigyan kayo sa kagustuhan nyo. Hindi ko palalampasin kung paano nyo inatake si Joseph. Nagbabalat kayo. At hindi pa ako nakakasiguro kung sino pang pwede nyong saktan. Gagawin ko ang lahat para ipaghigante ang mga pinahirapan nyo. Kayo ang dapat na mawala sa mundo. Sinabuyan ko sila ng asin at iilang likido na may binabad na bawang sa suka. Nakita ko ang pangihina ni Tatay Yandro at tuluyan niyang pagbagsak. Tumayo naman si Inigo at walang pasabi na inatake si Tia sa harap ko at madiin na sinunggaban ang kanyang leeg. Bitawan mo ang Tia Inigo! Hindi ko akalain na maghahanap ka pa ng kakampi matapos mong halos patayin ang lolo ko. Paano mo kami nagawang pagtaksilan matapos ang lahat-lahat ng mga naitulong namin sa'yo? Hindi ko sinasadyang makain yun ni Tatay Andro. Sinungaling! Nahirapan siya huminga sa pinainom mong gamot. Ano pang mga gamot ang ipinahid mo para tuloy mawala ang lolo ko? Wala yun sa plano. Alam ko nagtatabi ka ng mga kakainin ni tatay na walang bawal sa kanya. Pinagplanuhan mo siyang patayin matapos kay Lola. Bitawan mo ang tiya ko! Ibabalik ko si Isabela sa inyo. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Ayokong nasasaktan ng mahal ko. Kahit iwanan mo na sa amin si Tia Marisa mo, Roman, siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Hindi ko akalain na kahit kami ay tatraidorin niya. Napapatawad mo ang tulad niya na pinatay ang lolo ko at ang iyong ina? Oh, Tia, Walang katotohanan, Roman. Pinagbantaan na kitang huwag kanino magtiwala. hindi pa ba patunay itong ginagawa mo sa akin, Tia? Hindi ko lubos sa kalahin na ikaw pala may pakana sa likod ng pagkawala ng aking ina. Paano mo nagagawang magsinungaling sa akin? Dahang-dahang itinaas ni Inigo ang dala niyang kutsilyo hanggang itinutok niya ito sa leeg ni Tia. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan. Hindi ko napigilang bumuhos ang emosyon nang maalala ang ginugunitan namin ni Tia. Bitiwan mo si Tia! Hayaan mo na ako, Roman. Alam kong hindi ko na maibabalik lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ngunit nagpapasalamat ako sa mga pagkakataong nandyan ka para samahan ako. Inalagaan mo ako sa tuwing nararamdaman ko na naman ang aking sakit. Pakisabi sa iyong ama na, patawad. At sana'y patawarin mo ako, Roman. Patawarin mo ako, Inigo. Kung bakit ako naging dahilan, kung bakit malungkot ka ngayon. Hindi ko lubos maisip na mahalaga pang lola sa'yo. Akala ko, noong mga panahon na umalis ka, ay gusto mo ng talikuran ng lolang naging mahigpit sa'yo. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong mali. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nagawa. At wala akong karapatan na diktahan ang nararamdaman mo. At sa'yo, Roman, lalo na kay Tatay Andro, kung paraan ang mawala ako sa mundo, huwag kang magdalawang isip na gawin yun, Inigo. Ituloy mo. Inigo, bitawan mo ang kutsilyo. Pag-usapan natin to ng mabuti. Tungkol naman saan? Sa mga kasinungalingan niya sa atin? Alam mo, Tia Marisa, ang ayaw ko sa mga tulad ninyo, ang pagiging sinungaling at manggagamit. Sapat na ang masaktan ni Lola, pero walang mas titimbang doon kung tuluyan na siyang mawala sa mundo. Hindi ko sinasadyang matulak siya sa sapa. Nagkausap kami. Nalayuan ni Roman ang kanyang apo na si Isabela. Kung hindi ako sumunod, baka siya nang may ginawa. Hindi ko alam ang posibleng mga gagawin ni Nana Yora.
Dahil dahan-dahan niya rin akong pinapatay sa mga dala niyang pagkain. Saksi si Roman. May lahi kayong aswang at natatakot ako. Mamamatay tao ka. Katulad ka namin, kaya isa ka na ring aswang. Hindi pa ba sapat yun? Roman, patawarin mo ang tiya. Siguro nga'y aswang ako. Gusto ko nang matapos ang lahat ng mga bangungot ko. Akin na! Huwag mong subukan na magtago sa amin! Isusunod kita sa tiyahin mo! Walang alinlangang umatake si Tatay Yandro. Ngunit nag-amba itong lumapit sa akin na siyang mabilis na pagharang ng katawan ni Tia Marisa sa akin. Mabilis ang paghinga ko nang makita siyang humandusay sa sahig. Galit ang mga mata ni Tatay Yandro sa akin habang dahan-dahan akong tumakbo palabas ng kanilang pinto at mabilis na tinahak ang ibang daan papuntang sapa. May iilang mga kakahuyan na tiyak na maliligaw ka sa pare-parehong itsura nito. Hindi ko pa natatanaw ang sapa ngunit naririnig ko na ang malalakas na ungol ng mga aso. Mabilis akong nagtago sa iilang kakahuyan habang naririnig na umaalingaw-ngaw ang boses nito sa pagbabanta. Tinahak ko ang daan kung saan ang dating pagkikita namin ni Joseph. Napatanon ako sa kaba nang meron akong nakitang babae na nagtatago rin sa kakahuyan. Isabela, Roman, bakit nandito ka? Iligtas mo ang sarili mo. Humingi ka ng tulong. magtapat ka nga sa akin, Isabela. Sino ka? At ano ka ba talaga? Bakit mo naitanong yan? Alin sa dalawa? Napaka nga suwang ka kaya nagtatago ka rin sa kanila para maghasik din ng kadiliman. Magsabi ka ng totoo. Alam ko ang pamilya mo. Isa silang mga aswang. Ampun ako, Roman. Hindi ko akalain na aswang ang pamilyang Tan. Ikaw nang bahalang humusga kung ano ko. Hindi ako nagsinungaling at binalaan na kita noon pa. Patunahin mo. Paano? Nguyain mo ang bawang na to at inumin ang sukang ito. Bakit ko gagawin yan? Hindi na kailangan, Roman. Kung hindi mo gagawin, ipapaalam ko sa lahat na nandito ka. Hayaan kitang patayin ng mga naghahanap ng mga aswang sa'yo. Akala ko ba poprotektahan mo ko? Bakit sinusumbatan mo ko? Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Ano pa bang gusto mong patunayan ko? Na hindi ako nag-iibang anyo? Ako si Isabela Ortig. Ampun lamang ng mga pumanaw na Ortig. Galing ako sa kabilang bayan. Hindi ako maganda sa inaakala mo. Pero hindi ko magagawang maging aswang. Kasapi ka ng pamilyang kumupkup sa'yo. Bakit hindi mo subukan at nang paniwalaan kita, Isabela? Maawa ka, Roman. Hindi itong inaasahan ko sa'yo. Simple lang pinapagawa ko at sinasayang mo ang oras ko. Gusto mo bang mamatay? Ayoko. Dahil ipinangako ko yun sa'yo. Bakit? Nagbago na rin bang isip mo? Akala ko ba totoo ka sa mga binitawan mong mga salita? Gusto kita, Roman. At ayokong baka nga totoo na naging aswang ako at hindi ko matanggap na hindi ako ordinaryong tao, Roman. Tinalikuran na ako ng lahat ng mga pinagkatiwalaan ko, Isabela. Nandito ako. Hindi ba ay ginawa mo rin? Gawin mo na at nang malaman natin kung nagsasabi ka ng totoo. Inabot ko sa kanya ang bote at inabot na rin ang bawang. Inanda ko na ang sariling sabuyan siya ng asin mula sa aking mga palad. Mabilis na nangilid ang luha ko na nagsimula siyang mahirapang huminga. Simple lang gusto kong mangyari, Isabela. Na sana nga ay nagsasabi ka ng totoo. Nawalan na ako ng tiya at ayaw ko na mangyari sa'yo yun. Isabela! Huwag kang lumapit! Anong ginagawa mo sa kanya? Inaalam ko kung aswang siya. Hindi kami aswang, Roman. Isabela, maghanap ka ng sapa. Halika! Nasaan si Tata Yandro? Nasaan siya, Inigo? Nang makarating kami sa sapa ay nakita naming nabagok doon at wala nang malay si Tatay Yandro. Ikaw ang may gawa nito? Aswang ka talaga, Inigo. Hindi magagawa ni Kuya yon. Umalis ako para hanapin si Isabela. Mas inisip ko ang kapakanan ng kapatid ko. Siya ang binabantayan kong maigi. At nagawa mo siyang pakainin ng bawal? Mabilis na humagulgol si Isabela nang makitang matanda. Kahit nahihirapan siyang huminga at hinapo ang dibdib, ay hindi pa rin ito natinag na yakapin ng walang buhay na si Tatay Yandro. Kinabukasan, binisita ko kung nasaan ang pagamutan. Nang makita ko ang mga
Doon idinala ni Inigo ang nahimatay niyang kapatid. Ilang oras pang naghintay bago ito nagising. Bakit nagawa mo sa kanya to? Hindi ko alam na may kalagayan siyang ganito. Kumusta ang kalagayan, Isabela? Mayroong allergy si Isabela sa mga kinain niya. Nagsilabasan ng mga sintomas. Nadala ako sa lahat ng pangyayari. Pasensya, Inigo. Kay Isabela ka humingi ng tawad. Hanggat hindi ka niya napapatawad, ay ganun din ang magiging desisyon ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari, Inigo. Patawad at nakikiramay ako sa iyo. Matapos ang ilang buwan simula nang mailibing ang bangkay ni Tatay Yandro at Tia Marisa, ay nagpupumilit na si Itay na umuwi ako pabalik ng syudad. Natatakot na rin siya sa naging bali-balita ni Lola tungkol sa mga aswang. Kahit isang linggo lang po, Itay. May ginawa ba sila dyan sa'yo? May kakausapin lang ho ako bago bumalik sa syudad. Kailangang pumalik ka na rito. Kung ayaw mong sugurin ko ang lugar na yan. Mahalaga lang po na bagay bago ako umalis. Sisiguraduhin ko pong bumalik ka agad, Tay. Pasensya na po. Anong mangyayari sa trabaho mo? Ilang linggo ka nang wala sa sarili. Kahit na mga ipinagagawa sa'yo ng boss mo ay palpak. Hindi ka namang galito, anak. Hindi nga ako nakabalik sa syudad tulad ng inaakala kong kasunduan habang pansamantalang binabantayan si Tia Marisa. Hindi pa rin ako nagkaroon ng tiyempong humingi ng tawad kay Isabela. Ilang linggo na akong bumibisita, ngunit ayaw niya raw akong makita ayon kay Inigo. Hanggang hindi ko inaasahan nang huling paalam ko sana sa araw na yon para umalis. Naabutan ko si Isabela, nag-aambang tumalon sa mababatong gilid ng sapa. Ngunit sa gulat niyang makita ko ay nadulas ito at mabilis na inanod ng malakas na agos ng tubig. Isabela! Roman! Tulong! Kumapit ka! Salamat, Roman. Ganito na lang ba talaga kita maabutan, Isabela? Gusto kong tumalon, pero ayokong mamatay. Ganito na rin ba talaga ang galit mo sa akin? Dahil ano? Dahil aswang ako? Ano pang ipapagawa mo? Hanggang sa malagutan ako. At nang mapako na rin ang gusto mong ipangako ko sa'yo. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Isabela. Gusto kita at ayaw ko na. Nasa tuwing naabutan kita ay dito ka sa sapa. Na parang gusto mo rin bawiin ang buhay mo. Nagpapaalala sa akin ng mga namatay na malapit sa akin. Naiintindihan ko. Sana ay maging maayos ang pagbiyahe mo pabalik. Nandito ako para humingi ng tawad. Kung sakaling maabutan kita, sana mapatawad mo ako sa lahat-lahat. Hindi kita malilimutan hanggang sa muling pagbalik ko. Pinapatawad na kita, Roman. Makakaasa ka sa muling pagbalik mo. Ipagluluto kita ng mga paborito mong pagkain. At paninindigan ko ang pangako ko sa'yo. Hindi ko na uulitin ang nangyari kanina. Malungkot ang huling alis ko sa probinsya. Hindi na rin ako nakapagbalita sa kahit kanino. Naging abala na ako ng 2 taon sa syudad at madalang na akong makakamusta ron. Naisipan kong bumalik sana ron sa darating na Pasko, ngunit May tawag galing kay Joseph. Pinapasabi na kailangan mo raw bumalik ng probinsya. Bakit daw ho? Bukas pa naman ang biyahe ko pabalik doon. Hindi rin ako sigurado pero mukhang malungkot siya. Base sa boses niya. Masyado namang sabik si Joseph na makita ako. Iho, hindi ko alam na ganun ang nangyari. At nagpapasalamat naman ako na may mabubuting tao pa rin na dumating sa buhay mo sa kabila ng lahat. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila kaya naghanda na rin ako ng posibleng binili ko. Malungkot man ang mga naiwan na pangyayari nung pag-alis ko. Sana nga ay magiging mabuti ako sa pagbalik at maging mapagbigay tulad ni Inay. Huwag mong kakalimutan sundin ang puso mo. At yung bili namin ng iyong ina. Mag-iingat ka ron. sa huling sandali ng pagkikita namin ni Isabela ay siyang huling pamamaalam ko na rin pala. May iilang dumalo sa kanyang libing. Pagkabalik ko sa kanilang tahanan,
Hindi ko magawang lumapit sa kanya gaya ng nagawa rin ni Tia Marisa nang mamatay si Nanay Yora. Hindi ko akalain na sa muling pagbabalik ko, madadatnan ko ang pangakong napako ni Isabela. Hindi ko lubos akalain na mawawala siya ng ganon. Itinuro sa akin ng lugar na ito ang iilang mga bagay na darating sa buhay ng hindi inaasahan. Mula sa pagsagip kay Isabela, naging dalo yon ng aming kwento sa isa't isa na siyang bibit-bitin ko magpakailanman. Isang makabuluhang kwento ang ating narinig mula sa ating letter sender, kung saan itinuturo na sa kabila ng mga taong tinutulungan, pinagkakatiwalaan at pinangakuan ng isang bagay ay mapipiling tanggapin ang nakaraan at ipagpatuloy na tuparin ang paglaganap ng liwanag mula sa wangis ng kadiliman. Maging pulot sana ng aral ang kwentong ibinahagi sa atin ni Roman, ang kanyang natatanging aral sa iniibig at paggamit ng pag-asa na sana'y darating pa sa minimithi niyang pagkakataon. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating bagong kwento. Naway nagustuhan niyo ito at nakapagbigay aral. Hanggang sa muli, mga minamahal naming listeners. Napanood niyo po ba hanggang sa dulo? Huwag niyo pong kalilimutan na mag-comment, like, and share. Maganda po ang story. Salamat po sa pakikinig. Paalam!